Sila lang ang merong karapatan na magkaroon ng katarungan. At hindi ba dapat ang panawagan natin bilang mamamayang Pilipino at bilang mamamayan ng bansang ito ay dapat katarungan para sa lahat ng mga biktima, lalong-lalo na ang mga inosenteng mamamayan na walang kamuang-muang sa insidenteng ito. Bakit binigyan nating halaga ang katarungan sa ilan na alam nila kung ano ang kanilang pupuntahan? Pero ang ating mga kababayan na walang kamuang-muang ay hindi natin pinapanawagan at hindi tayo naniligaw na dapat katarungan din para sa kanilang lahat dahil wala silang kamuang-muang sa pangyayari ito. Kung ang katarungan, inuulit ko, dahil sa ating emosyon at dahil namatayan tayo, kung kaya't nananawagan tayo ng gera at pulbusin sila, di ba maraming lalong nasasaktan at maraming lalo ang iiyak pagdating ng panahon. Kaya nga kahapon habang ako'y nasa Zamboanga, isang sundalo ang lumapit sa akin. Class 93, isang colonel at nakipagsikahan sa akin. Sabi niya, hindi ko maunawaan bakit ang iilan mula sa Luzon at Visayas, mga ilang leader hindi lamang nakaapak sa evacuation center, hindi lamang nakaapak sa Maguindanao, Basilan at Sulu. Sila ang nananawagan ng gera, samantala kami ang nakakaalam ng sitwasyon. Maging ang aming pamilya ay kakabakabahan pag merong gera sa mga lugar kung saan nandoon tayo. Napaka-illogical ng ilan sa ating mga leader. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa kanila. Tuwing merong namamatay, ang solusyon nila ay gera. Di ba ang gera ay nakakamatay? Kung ayaw nating masaktan, bakit tayo nananawagan ng gera? Alam natin kung makipaggera ang bawat kampo, maraming mamamatay, hindi lamang ang sangkot sa gerang yan, kung hindi higit sa lahat ang ating mga inosenteng kababayan. Sa totoo lang sana naunawaan nila at sana pinanganak sila noong mga panahong yon dito sa lugar sa ARMM. Kung ano yung epekto ng gera sa mga bata at sa henerasyon ngayon. Ako dumama rin ako ng ganyan. Kaya nga ngayon, lagi nating pinapanawagan kapayapaan, katarungan at katotohanan. Kaya nga ako sa totoo lang at dapat tayo, isang malaking hamon sa ating lahat ang sitwasyong ito. Pinapaabot ko, kasama kayo ang ating taos-pusong pakikiramay sa mga SAT na nasawi. Alam natin na sila ay biktima rin ng sitwasyon. Ganon din po, pinapaabot natin ang ating pakikiramay at pagkipagdalamhati sa miyembro at kagawad ng MILF na nasawi dahil sa gerang ito na alam ko maging sila ay inosente rin. At higit sa lahat po, ipinapaabot natin ang ating pakikiramay at pakikisa sa mga inosenteng mamamayan na nasawi na hindi nila alam kung anong uri ng gera ito. At higit sa lahat, nakikisa rin tayo sa mga bakwit na alam natin hanggang ngayon ay kakabakaba. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila bukas at hindi nila alam anumang oras mula ngayon ay muli na naman sila magbabakwit. Kaya mga kapwa manggagawa sa ARMM, palakasin natin ang ating pananalig. Wala pong ibang solusyon at wala pong ibang dahilan, hindi gera at hindi pagkakahati-hati sa ating bansa at sa ating lahat, Muslim man, Kristiyano o katutubo. Hindi gera ang solusyon, tangi at natatanging kapayapaan na nakabatay sa katarungan
at katurungan na nakabatay sa katotohanan ang tanging solusyon upang hindi tayo muling masaktan katulad nung nangyari sa Albarca, katulad nung nangyari sa Mama Sapano, tulad nung pinagdaanan ng ating mga ninuno na puro sigera na lang. Andito na tayo ngayon, iniulit ko ulit, kung dahil andyan na ang solusyon, panawagan natin sa ating mga leader, mambabatas, mga local government at sa ating mamamayan, magkaisa tayo lalo. Tanging BBL ang makapagpapatigil sa digmaang ito at tanging kapayapaan ang makapagpapatigil sa digmaang ito. Kaya muli, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikiramay at pakikisa sa umagang ito. Sana hindi lamang ang umagang ito, ang araw at umaga ng ating pakikiisa at pakikiramay, muli patunayan natin ito sa pamamagitan ng matibay nating pananalig at dasal na sana magkaroon na ng kapayapaan at sana sa madaling panahon ay maipasa at maratipakan ang Bangsa Moro Basic Law para sa ating lahat. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.